Now real talk, karamihan ng mga nagpa-participate sa stock market ayaw ng dividend stocks. Pero bakit? Unang-una, dahil wala itong thrill, boring, walang to the moon agad yung presyo at lalong walang screenshot na pwedeng i-flex sa GC. Pero ito yung pinakamasakit na katotohanan. Habang karamihan ng tao ay naghahabol ng excitement today sa market, may mga investors na pinipili yung tahimik lamang, yung quietly nag-accumulate over time. Ito yung klase ng investors na hindi maingay, hindi nagpo-post araw-araw na kanilang stock picks. Okay, at talong hindi sila yung merong next big thing na mga investment. At alam mo ba, minsan, yung pinaka-underrated na paraan para yumaman sa stock market, ito yung mga paraan na sa sobrang boring ay hindi na ito pinapansin ng karamihan. So sa video nito, ipag-uusapan natin yung mga dividend stocks na quietly ina-accumulate ng mga smart investors right now. Now sa intro na ito, may gusto lamang akong i-emphasize na line. Habang ang crowd ay gusto ng fireworks, ang mga wealth builder gusto naman ito o naghahanap naman ito ng cash flow. Now let's be honest for a second here. Ang investing content ngayon ay parang paligsahan kung sino yung pinakamaingay. Kaya kung mapapansin mo, kapag nagtuturo tayo ng mga stocks kung paano mag-invest, kakaunti lamang yung views. Pero kung magpo-post tayo ng top 10 dividend stocks, top 10 stocks, top 10 na magpapayaman sa'yo, ang daming views agad. Kasi karamihan ng tao na nagpa-participate sa market, ang gusto nila, lahat gusto ay explosive na stocks. Lahat gusto instant kang kikita. Lahat gusto, at the end of this year, kikita agad sila o yayaman agad sila sa pag-invest sa market. Pero alam mo yung pinaka-delikado dito, hindi ito sustainable kapag ganito yung hinahanap natin at lalong hindi sustainable yung puro adrenaline na lamang kasi ang stock market ay hindi reward system para sa pinaka-excited. Ang market ay mas madalas reward system para sa may disiplina. Again, ulitin natin yung stock market ay hindi ito parang kung sino yung pinaka-excited siya yung kikita agad. No. Ang stock market ay para sa merong disiplina. At dito pumapasok ang dividend stocks. Hindi ito yung laging nasa headlines, hindi ito yung laging nagba-viral, hindi rin ito yung mga laging pinag-aawayan sa comment section. Pero sila yung mas madalas na laging pinupuntahan ng mga investors pagdating sa cash flow, quality, and peace of mind. Now, hindi ibig sabihin na safe na agad o safe na lahat yung dividend stocks. At hindi rin ibig sabihin na automatic winner na lahat, no? Pero ibig sabihin may group of companies na hindi man sexy pakinggan pero mayroong track record, may negosyo at may habit na mag-reward sa kanyang shareholders. At kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa pag-invest sa market na sawang-sawa ka na puro hype na lamang yung nakikita mo, baka ito na yung klase ng investing na mas babagay sa mindset mo. Okay? Hindi dahil sa mabilis kakikita, kundi dahil may sense, no? May sense kung bakit tayo nag-i-invest. Alam mo ba kung bakit hindi pinapansin ng karamihan ang dividend stocks? Kasi hindi ito yung dramatic talaga pakinggan. Kapag ang stocks kasi tumaas ng 40% in a week, viral agad yan. Kapag ang company ay tuloy-tuloy na magbayad ng dividends for decades, tahimik lamang. Wala masyadong pumapansin. Pero guys, isipin mo ito. Kung mayroong dalawang tao, yung isa ay araw-araw may bagong sure win. Yung isa tahimik lang na bumibili ng high quality cash generating business. Now, tatanungin kita, sino sa tingin mo ang mukhang boring ngayon dito? Sino sa tingin mo ang mas mukhang matalino after 10 years? Exactly. Kung ano yung iniisip mo. Kasi ang problema ng maraming investors today, gusto nila ng stocks na nakaka-excite. Now, ang gusto naman ng mga wealth builders ay yung mga stocks na nakakapagbigay o nakakapagtulong na nabibigyan sila ng rewards habang inaantay nila na tumaas ang presyo ng kanilang mga stocks na pinaglagakan. So sa video nito ay hahanapin natin ngayon yung mga kumpanya na hindi kailangan sumigaw para mapansin ng mga investors or kailangan mayroong mapatunayan na negosyo, no? Gusto natin makita na mayroong solid na dividend culture yung business. Mayroong dahilan kung bakit tinitignan sila ng mga serious investors today.
No? Now, take note, hindi ito yung parang top 10 na guaranteed na millionaire ka na agad. So, ayoko ng ganun na klase ng content. So, sa video na ito, pag-uusapan natin yung 5 dividend names na unahin na natin itong SM Prime Holdings Inc. Alam mo ba na 30 years na itong consecutive na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders ng walang palya. Kung sasama na natin dito yung 2026 din. And kung titignan natin dito, no, from 1997 until today, talaga nagbibigay na siya ng dividend sa kanyang mga shareholders. And over the long run, nakikita natin na tumataas ang dividendo na ibinibigay niya o sa kanyang mga investors. And nakagandaan dito, dahil sa pagbagsak ng ating merkado today, makikita mo na bagsak na din ang kanyang presyo at makakakuha ka ng mas mataas dividendo or dividend yield dito sa kumpanya. Imagine mo ito ay isang giant company pagdating sa property, no? Talagang napakaganda ng opportunity today para makuha mo ito sa mababa na presyo, no? At makapag-accumulate ka ng mas maraming shares dito, no, in the long run. Kung titignan mo ang business information ng kumpanya, meron silang residential, mall, commercial and integration, properties also, meron silang hotels and convenience centers. So makikita mo dito na talagang diversified ang mga pinagkukunan din ng revenue ng kumpanya. And kung titignan natin, in speaking of revenue, makikita natin dito na talagang from 2006 until today, nakikita mo na talagang umaakyat ang kanilang revenue. So, ibig sabihin, mayroong demand sa business ng kumpanyang ito. And kung titignan din natin yung moat ng kumpanya, mayroon itong scale, network economies, counter positioning and brand positioning meron ito, no? And nakagandaan dito sa kumpanya ay meron itong mga openings sa mga malls, no, na paparating, and also nag-expand sila massively sa outside Metro Manila na kasi naandoon yung demand din today also, and they're going to develop more properties para mas maraming mga customers yung makuha nitong business na ito. So in terms of their fundamental highlights today, ang kanyang market cap ay nasa 574 billion pesos. In terms of their enterprise value, ito ay nasa halos mag 1 trillion pesos na ito, no? And if we are going to focus on their cash flow, makikita natin na mayroon pa rin silang free cash flow na nasa 74.64 billion pesos na ready to deploy, no? And this is the advantage of SM today kahit na bumabagsak ang kanyang presyo. And by the way, bago tayo magpatuloy, yung mga nakikita mong data dito sa ating video today, ito ay nanggaling sa ating website. So kung gusto mong gamitin itong ating website, nasa comment section lamang yung link nito at pinin natin ito at para masubukan nyo na rin ito. Ang kagandaan dito na andito lahat ng mga pwede mong tignan about sa fundamentals ng company. So ang focus nitong website natin ay more on fundamentals and more on strategies on how to improve our investing journey. So nasa comment section lamang yung link nito. Yung second stocks na tingin ko ay worth it reviewin today ay itong Bank of the Philippines Island or BPI. Imaginein mo, for 30 years consecutive siya nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. From 1994 until today, nagbibigay siya ng walang palya sa kanyang investors. And this is the advantage of BPI, no? Dahil nga sila isa sa pinakamalaking bangko din dito sa ating bansa, kaya napakadami ng pwedeng pagkunan ng revenue nito. Kung titignan natin dito yung data ng Bank of the Philippine Island, makikita natin na it is a good opportunity na rin na tignan mo, baka napupusuan mo itong company kasi bumagsak na din ang kanyang share price. Sa pagbagsak ng ating merkado, sa pag-consolidate ng matagalan na panahon, titignan mo maganda ang performance na kanilang stock price in terms of fundamental investors, no? So yung mga key data na pinagkukunan ng revenue ng BPI ay nanggagaling sa consumer banking, corporate banking, and investment banking. Majority pa rin na kanilang pinagkukunan ng revenue as of 2024 ay nasa consumer banking. And for sure, ngayong 2025 na paparating na filings nila ay consumer banking pa rin yung pinakamalaking pinagkukunan nila ng revenue. So, in terms of their fundamental highlights, meron itong 540 billion pesos na market cap today. And in terms of the return on equity ay nasa 14%. That's a high return on equity as of the moment para sa BPI. Now, in terms of the revenue stream, makikita naman natin dito talagang sobrang ganda ng performance ito. Indication lamang ito na talagang
continuous yung suporta ng mga consumer dito sa business na ito, no? And kung titignan din natin ang kanilang moat, no? As of the moment, meron pa rin silang counter positioning, scale economies, switching cost, and network economies. And this is the advantage today ng BPI. Okay? And in terms of their future growth drivers, so ito yung mga, sa tingin ko, future growth drivers dito sa business na ito. Digitalization, sustainable financing, partnership and ecosystem, and wealth management, and also syempre yung mga small, medium enterprise banking na nakikita din natin na makakapag-add ng revenue in the future dito sa company. And this is the advantage today ng BPI. So yung susunod na kumpanya na nahanap ko ay itong Jollibee Foods Corporation. So alam mo ba na kahit hindi siya masyadong sikat today na sa merkado, kung titignan natin, alam mo ba na 33 years na siyang nagbibigay ng dividendo or 32 years nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Kung sasama natin ngayon yung 2026, kung magbibigay naman sila, halos 33 years na sila magbibigay ng dividendo. Imagine mo from 1994 until today, nagbibigay na sila ng dividends sa kanyang mga shareholders. And kung titignan din natin, over the years, tumataas din yung naibibigay nilang dividendo sa kanyang investors. Na kung titignan natin dito ang stock performance ng kumpanya, makikita mo na talagang sobrang bumagsak na ito. No? Now, kung ikaw ay naniniwala na mayroong pang growth potential itong Jollibee Foods Corporation, I think this is the good opportunity na makuha mo ito sa mababang presyo para makakuha ka ng mas mataas na yield or dividends dito sa kumpanya. So malaking porsyento pa rin ang kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa food service, susundan ng franchising and leasing. No? And this is the ecosystem ng company, no, kung paano sila kumikita. Now, kung titignan natin ang kanilang revenue history, no, from 2005 until today, makikita natin na continuous siyang umaangat. Indication na patuloy pa rin tinatangkilik yung mga brands ng kumpanya. At ang kanilang income, ganun din, may isa lamang silang negative noong 2020 nagkaroon ng pandemic. Pero other than that, nakarecover naman sila ng paunti-unti na, no? And free cash flow, ganun din makikita natin na maganda ang pinapakitang performance na kanilang free cash flow over the long run. Now, kung naniniwala ka na mayroong growth potential itong kumpanya, I think mas maganda na tignan mo ito at i-research mo ng mas malalim para magkaroon ka ng malawak na idea dito. Now, dito tayo sa susunod na kumpanya na nahanap ko, itong Far Eastern University. So, 34 years na itong nagbibigay ng dividendo. So, kung ngayong 2026 magbibigay sila, 35 years na silang magbibigay talaga ng dividendo sa kanyang shareholders. So, imagine mo ito from 1992, nagbibigay na ito ng dividends. So, that's the amazing information na nakikita natin dito sa kumpanyang ito. No? Now, in terms of their information, so yung malaking portion pa rin na kanilang revenue ay nanggagaling pa rin ito sa kanilang FEU main. Now, in terms of their revenue information, no, makikita natin dito na talagang over the years from 2005 until today, talagang maganda ang pinapakitang performance ito. Talagang paangat ng paangat, no? Noong 2015 lamang nagkaroon ng kaunting error ito kasi nagkaroon ng transition, no? Alam niyo naman kung ano yung transition na nangyari diyan. And nung kanilang net income, ganoon din nakikita natin over the years from 2005 until 2025, makikita mo na maganda ang pinapakitang performance ito. Okay? So kung naniniwala ka na kaya pang magpatuloy ng FEU na magbigay ng quality na serbisyo, tignan mo rin itong business na ito. So susunod na kumpanya ay itong Ayala Corporation. Alam mo ba itong Ayala Corporation ay 35 years na rin ng consecutive nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And this is the advantage of this company. No? Talagang maliban sa malaki na silang business, talagang consistent pa rin sila nakakapagbigay ng dividendo over the years sa kanyang shareholders. So from 1992 until today, nagbibigay siya ng walang palya. No? Now, kung titignan natin dito, kung magpo-focus tayo sa information ng Ayala Corporation today, ang share price nito ay bumagsak nga ito to 420 pesos during that time, no, makikita natin ng late 2025. Ayan. And today, nakikita natin na nasa 525 pesos per share ang kanyang presyo. Now, isa sa mga pinagkukunan ng revenue ng kumpanya, majority ay nandito pa rin sa real estate and hotels. Susundan ng industrial technologies, industrial, automotive, power,
financial services, telecom, and so on and so forth, no? Now, isa sa pinaka-highlights nitong kumpanya today in terms of their financials or fundamental highlights, kanilang market cap ay nasa 325 billion pesos and kanilang enterprise value ay nasa 1.29 trillion pesos. And from 2005 until today, makikita mo na consistent na umaangat ang kanilang revenue. Kaya makikita natin na talagang valid pa rin ang kanilang mode today, no? Mayroon silang counter positioning, scale economies, network economies, and branding na andito pa rin. Siyempre, pag sinabi mong Ayala Corporation, tatak quality din yan, no? Now, in terms of their future growth drivers, na andyan yung property development, telecommunication, banking and financial services, energy, and healthcare. So, ito yung pinaka-growth driver ng company. So, kung gusto mo ng malalim na information dito sa kumpanya, please comment down below para nabigyan natin ito ng mas malalim na pag-aaral itong Ayala Corporation. Ito yung mga kumpanya na more than 3 decades na nagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders. So makikita mo lamang itong ating data dito sa ating dividend stocks and pwede mong i-search kung ano yung mga kumpanya na gusto mong i-research and ilang years ang gusto mong i-sort dito. For example, 10 years or 20 years na nagbibigay ng dividends, ayan, makikita mo yung mga kumpanyang iyan. Okay? And this is the advantage of our website today. Dahil nga, continuous natin itong dine-develop. Imagine, nagsimula lamang tayo sa Google Sheets and today, naandito na tayo sa website, paunti-unti natin itong dine-develop para makatulong sa inyo sa pagre-research at sa iyong investing journey. So, let's step back. So, tignan natin ang pattern ng mga stocks na pinag-usapan natin. Katulad ng Jollibee Foods Corporation, FEU, Ayala Corporation, and many more, no? Ano yung pinaka-common denominator nito? Yung mga na pinag-usapan natin na 5 kumpanya, hindi ito yung meme stocks lamang, hindi ito yung parang attention stock, at hindi rin ito yung mga stocks na nangangailangan ng validation. Ito yung mga kumpanya na talagang ownership yung mga paglalagakan natin dito. Okay? Yung mga kumpanya na binibili hindi para i-post, may i-post lamang sa social media, kundi para makaipon tayo o makaipon ka. At syempre, huwag tayo maging bulag, guys. Hindi dahil may dividends, automatic good investment na ito. No? Hindi dahil 50 years na siya nagbibigay ng dividends, ibig sabihin tama na yung presyo ngayon. At hindi rin dahil boring yung kumpanya, ibig sabihin safe na yung business. No, you still need to check the valuation, yung utang ng kumpanya, business quality, cash flow, tax implications, and also, ito ba yung bagay sa yung strategy? So ito yung challenge ko sa'yo ngayon. Tanungin mo yung sarili mo today, kung gusto mo ba ng stocks na exciting ngayong linggo, o yung gusto mo ng stocks na may chance ka na mabigyan ka ng steady cash flow over the years. No? Gusto mo ba ng dopamine or gusto mo ba ng discipline? Okay? Please comment down below. Ano yung pipiliin mo sa mga kumpanya na ni-research natin na bibigyan mo rin ng focus today? Jollibee Foods Corporation, Ayala Corporation, FEU, SMPH, or BPI. Please comment down below. Also kung sawa ka na sa puro hype lamang na community, please visit our website para magkaroon ka ng malawak na idea para mas mapabilis yung inyong investing journey dito sa ating merkado. So bago ko tapusin ang video nito, mag-iwan ako ng isang salita. Ang tunay na flex ay hindi yung screenshot na nakikita natin sa community. So yung tunay na flex ay yung hindi ka kinakabahan sa mga hawak mo ng mga stocks. This is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, and also see you the other side.